Nung nakaraan ay sila ay tumutulong sa kanilang alaga at sa kakatulong sa kanilang alaga naabutan ng bomba at papunta sila sa bomb shelter. Nabuhay yung caregiver nasawi naman ang caregiver na Pilipina. Nabuhay yung caregiver na Ayan mga kababayan, ang akala po natin wala pong pakialam si BBM, pero mayroon po pakialam si Marcos Jr. dito po sa ating mga OFW. At ayon pa nga sa kanya, nabuhay ang caregiver at namatay ang caregiver. Panoorin natin ang video mga kababayan. nasawi naman ang caregiver na Ibang klase po ito talagang ating Pangulong Marcos Jr. mga kababayan. Ano ba talaga? Nabuhay ang mga caregiver, nasawi ang mga caregiver, tinamaan ang bomba. Mayroon pong pag-care ang ating Pangulo dito po sa mga OFW. Anong sinasabi ninyong hindi niya binalita yung 20 na mga OFW? Hindi po natin pinagtatawanan mga kababayan na again, nakikidalamhati po tayo sa mga kababayan po nating mga bayaning OFW na umuwi po ditong nakakabaong na mga kababayan. Ang atin lang po dito, kasi ganito po ang ginagawang aksyon nitong Marcos Jr. Pero hindi po yan ang ating pag-uusapan mga kababayan. Isa lang po yan sa mga pampagood vibes. Ginagawa na lang po natin katatawanan ng pampagood vibes. Ito pong kabangagan. Kawala pong aksyon at konkretong solusyon nitong si Marcos Jr. At dito po sa ating pag-uusapan ngayon mga kababayan ay mayroon po akong ipapapansin sa inyo. Madidibang po natin ang mga paninira nila kay BP Inday Sara at susunugin po natin ang kanilang mga narrative against Vice President Inday Sara Duterte. At ito mga kababayan, siguro marami po ang nakaabang sa inyo, no? Di naman po lingid sa inyong kaalaman. Ako po ay noong 2022 ay isa pong iskun yan or doon po tayo nag-umpisa mag-vlog patungkol po sa politics. Ano ho? So, para na rin po ito sa kalinawan, kapanatagan po ng aking mga followers na mula noon hanggang ngayon. Alam ko po, kaya po sila nagpa-member. Marami po sa aking mga member dyan. Marami po sa aking mga followers noon pa po ng panahon ni Yorme Isko. At mayroon naman members ako dyan na hindi pa panahon ng politics. Ano ho? Pero para sa lahat-lahat na po mga kababayan, ito pong si Yorme Mayor Isko Moreno ay na-interview po ng programang Vox Populi, no? Ito nga po ay sa mga banateros kay pinapangunahan nga ni Banat Bay. Ano ho? Dito sa SM9 na atin pong mga kasamahan. Mga kababayan, may narapat ko po na bigyan din po ng reaksyon. Ito pong kahapon na ang title nga po ng isang video ay bumalingbing na si Yorme Isko. Yun po ay mga tanong, mga kababayan, na sa atin pong mga Yorme o Iskonians ay umiikot po talaga. Para na rin po sa kapanatagan ng lahat, sana nandito po kayo para bigyan ko naman po ng sarili kong reaksyon at opinion kung ano nga ba ang masasabi ko patungkol po dito kay Yorme. Alam nyo, matagal din po ako na nanahimik ako. Ayaw ko pong mag-react patungkol po kung ano man ngayon ang nangyayari dyan sa Maynila. Kasi as a supporter of Duterte, national po ang ating focus mga kababayan. Tandaan po, nakafocus po tayo sa national issue ngayon. Ano ho? Mga kababayan, kasi ito po yung pinaka-importante. Dito po tayo nakatikim ng matindi pong kahirapan. Dahil po ang namumuno sa atin ay pinapaniwalaan po natin mga kababayan na talaga naman wala po sa tamang katinoan. Katunayan, ano ho, hindi niya na po alam ang kanyang pinagsasabi. Nakita nyo naman. Namatay ang caregiver, nabuhay ang caregiver, ano ba talaga kuya? Yan po lahat ang ating pag-uusapan. Ngunit bago yan, nakikisuyo po muna ako sa mga bago pa lang sa aking channel. Salamat ha, marami po ako nakikita mga bagong viewers, no? Maraming salamat. Paki-like at paki-share po ang videong ito. Kung yung mamarapatin, paki-subscribe na rin, paki-pindot ang notification bell all. Maraming salamat ha mga kababayan. Nakita ko po, tumataas po ang mga bago nating mga viewers. Ibig sabihin, ngayon pa lang po kayo talaga nakabisitan. Dumadami po ang mga bagong viewers. Salamat talaga. Tatanawin ko ang utang na loob sa inyo yan at sa mga matatagal na at mga members ko, mas malaki po ang aking utang na loob sa inyo. Dahil sa inyo, nagpapatuloy po tayo. Mayroon pa akong pangbili ng 20 pesos na bugas.
Mayroon po akong pambili ng 160 isang litro ng crudo para sa aking para sa aking para sa aking bangka na disagwan. Mga kababayan. So yan po. Tuloy na po tayo sa ating pag-uusapan ngayon, mga kababayan. Unahin po muna natin itong pangyayari na mga umiikot ngayon sa ating bansa, ano ho. Unahin po muna natin ang pagdebunk nito. Ito palang lawyer, mga kababayan, may nakita po tayo sa Facebook, ano. Ang lawyer ni Ramil Madriaga na si Attorney Raymond Palad ay naging and still, may tanong ha, lawyer din pala ng alleged self-confessed drug lord Kerwin Espinosa. Small word, mga kababayan. Ayan po, post po ito ng GMA at post po ito ni Dare to Ask ng Facebook. Sabi nga dito, mga kababayan, ano, parang nirepost niya ito 37 minutes ago lang ang nakalipas. Small word indeed, sabi ni Dare to Ask. At nakapost nga po ito December 11, 2025, mga kababayan. At ito nga po, no, published September 14, 2025 ng GMA. A report alleging that Albuera Leyte Mayor Kerwin Espinosa has been shot is fake news. His attorney said Sunday, fake news po, matagal na naka-schedule yung medical check-up and treatment niya sa matagal ng injury sa kanang kamay niya. Just talked to him a while ago. Lawyer Raymond Palad said. Yan, mga kababayan. So si Raymond Palad ay siya pala, mga kababayan, Attorney Raymond Palad ay siya pala ang abogado ni Ramil Madriaga. Tanong, mga kababayan, mayroon pa nga ako isang napanood na video. Teka lang ha. Hindi ko alam si attorney, ano yata to, si attorney, sana makuha ko pa yun ha. Tingnan ko nga, mga kababayan, kung makikita pa natin yung video na yun. Si attorney Topacio, may shinare siyang video patungkol dito kay attorney Raymond Palad, mga kababayan, ano ho. Pero habang hinahanap natin yung video na yon, alam nyo ba, itong si si Kerwin Espinosa, di ba ay isa siyang ano, mga kababayan, ang tawag nito yung confirmed, ano? Ang tawag nun? Self-proclaim drug lord, di ba, mga kababayan? At ito naman si Mark Badriaga, self-proclaim din security aid ni BP Inday Sara. Parehas kriminal, mga kababayan. Parehas kriminal, parehas din ang ano? Ha? Parehas din ang ano, mga kababayan? Parehas din ang abogado. Itong si Attorney Palad. Magkakapare-parehas ang kanilang kapalaran, ano, mga kababayan? What a coincidence na parehas ang kanilang kapalaran, mga kababayan. Ano ho? Parehas pala ang kapalaran ni tawag dito, ni Raymond Palad, ni Kerwin Espinosa at saka ni Madriaga. Parehas self-proclaimed criminal, self-proclaim drug lord. Dito namang isa, self-proclaim security aid or bagman daw ni BP Inday Sara. Anong kanilang abogado, iisa. Ito, panoorin natin si Attorney Topacio sa isa, mas marami pang mga paglalantad ng palad ni Attorney Raymond Palad. Yang si Raymond Palad ay sinungaling na abogado. Yang si Raymond Palad, okay, para sabihin ko sa inyo, para lang alam nyo, para inform lang kayo, wala akong ini-imply na kahit ano. Opo. Number one, yan po ay nasuspinde sa practice of law for 1 year. Nasuspinde yan 1 year. Opo. Bakit nasuspindi si Raymond Palad for 1 year? Ano ang kaso nito, mga kababayan? Nasuspindi pala ito ng 1 taon. Raymond Palad, attorney. Ayon kay Attorney Topacio, nasuspindi ka pala Bakit ka nasuspindi, sir? Number two, yan po ay abogado ni Kerwin Espinosa. Ay, abogado ka naman pala ni Kerwin Espinosa, sir. Na noong panahon ni Duterte ay dinimanda at inugnay kay Laila de Lima. Oy, mga kababayan,
Kaya naman pala, si Dilima, si Trillanes, ay sila ang pumupunta dyan kay Madriaga. Oh, Ito, factual to ha. Wala akong sinasabi. Kayo mag-conclude. Factual ito. Meron po tayong resibo dyan. Actually, hindi lang ako may resibo. I-google nyo lang sa internet. Google nyo. Kung sino yan si Raymond Palad. Okay, ang ibig sabihin, tinda niyo yung koneksyon, Kerwin Espinosa. Kliyente ko yung driver ni Kerwin Espinosa, sinabi niya, nagkita sa Singapore. Si Laila de Lima, si Kerwin malayo pa yung Espinosa, kwento. nung abogado ni Kerwin Espinosa, si Raymond Palad. Just see the connection. Okay. Number 3. Opo. Tinakot daw, sabi ni Raymond Palad, ni Tevez, si Madriaga. Wala pong katotohanan yun. Walang katotohanan. Hindi nga sinasabi ni Madriaga yun eh. O, sinabi ba ni Madriaga? Wala. Bakit? Sasabihin ko sa inyo, baka hindi alam ng iba to. Pareho po si Congressman Tevez at si Madriaga na batang city jail. Oh! Unang-una, yung abogado, hindi ko sinasabing porkit kengko yung abogado, kengko yun. Teka mga kababayan, si Tevez ay abogado niya po yata ito si Topacio, di ba? Kaya so may alam si Topacio about dito sa kanyang sinasabi. Tuloy natin. Yung kliyente or vice Okay. versa. Okay. Pero tingnan natin yung mga links. Sino ba si Madriaga para pagkatiwalaan mo ng pera? Ako nga driver lang kung todo background check. Oh, di ba? Oo. Opo. Kengkoy eh. Bago may sinasabing binigyan pa daw niya ng painting si VP Sara. Yung pala, hindi pala yun binigay ni Madriaga. Yung pala painting ng mga guys. Mga gaysano. Itong si Hindi naman siya Madriaga. pintor. Walang resibo. Bago may mga trolls tong administrasyon, mga ulalo, Ulalo. sinasabi na mas kapani-paniwala pa daw si Madriaga kaysa ron sa mga 18 Marines. Yung 18 Marines may video, may litrato, ha? Lahat. Meron, ha? May litrato ng maleta, may litrato ng pera, may litrato ng chopper, may litrato ng bahay ni Kimbo. Ha? Correct. Oh, may litrato ng mga sasakyan, hindi ka paniwala. Ito, wala nga ni ano. Anong pinakita? Yung birthday Yes. Yes. VP Sara. Noong Rage Coalition, doon sa Club Filipino, may 20 yatang humingi sa akin ng birthday greetings. Grabe. Ganun po talaga pag public figure. Correct. Ngayon, Oo, tama. tignan natin ha. Ito ha. Ito ang mga dapat natin tignan. Unang-una, Nabasa yung sila rito, abogado, mga kababayan. hindi ko sinasabing porkit kengko yung abogado, kengko na yung kliyente or vice Okay. versa. Okay. Pare-pareho naman kaming abogado. Naghahanap buhay po. Pero Kidnapper tignan po. natin yung mga links. Okay. Yang si Raymond Palad Nako, yan na. ay sinungaling na abogado. Di ba sabi niya, ilang beses daw dumalaw si VP Sara sa jail kay Madriaga. Pinabulaanan mismo ni John Vic Remulla. Buti, dissenting tao tong si John Vic Remulla. Correct. Sinabi niya, hindi naman si Madriaga ang dinalaw. Ayun. Si Arnie Tevez. Number 2, sabi ni Palad, ilang beses daw dumalaw kay Madriaga. Isang beses lang po pumunta sa Annex 2. Si VP, kasama ako. Si Arnold Tevez Oh. ang Kita mo. dinalaw. Dinalaw. Number Kasama pala 3. si Topacio eh. Number 3. Opo. Tinakot daw, sabi ni Raymond Palad, ni Tevez, si Madriaga. Wala pong katotohanan yun. Walang katotohanan. Hindi nga sinasabi ni Madriaga yun eh. O, sinabi ba ni Madriaga? Wala. Bakit? Sasabihin ko sa inyo, baka Bakit? hindi alam ng iba to. Pareho po si Congressman Tevez at si Madriaga na batang city jail. Oh! Ano naman pala eh. Oo, hindi bawal sa kanila. At saka yung sinasabi nilang bodega na pinagawa ni Tevez. Wala pong pinapagawang bodega si Tevez dun sa Annex 2. Anong Kita mo. pinagsasabi nyo? Sinungaling pala. Oo, yun. ha? Oo. Bahala Yun. na to, ayaw Kasi mo nung yung Topacio. nga Ayan na. nyo. Para lang alam nyo, para informed lang kayo, wala akong ini-imply na kahit ano. Opo. Oo. Number 1, yan po ay nasuspinde Nako. sa practice of law for 1 year. Ganun Doon din pala sa to. kaso ni Hayden Ko Ah! at ni Katrina Halili. Kung naalala nyo yung sex scandal na yon. Ay, ito yan. Siguro may nakapanood dito kay Hayden ko at saka Katrina Halili. Ito pala yung abogado. Nasuspindi pala ito doon mga panahon na yan mga kababayan. Oy!
Oy, Attorney Palad, ha? Nabubuking ka ngayon ni Attorney Topacio. Tuloy natin. Yan po ay nasuspinde sa practice of law for 1 year doon sa kaso ni Hayden Ko Mm. Yes. at ni Katrina Halili. Kung naalala niyo yung sex scandal na yon. Opo. Mm. Abogado Nasuspin- siya, Nino. Ni Katrina Halili Ah, at okay. oo. Nasuspindi yan 1 year. Opo. Number 2, yan po ay abogado ni Kerwin Espinosa na noong panahon ni Duterte ay dinimanda at inugnay kay Laila de Lima. Nako. Ito, factual to ha. Wala akong sinasabi. Kayo mag-conclude. Sinasabi Factual natin. ito. Meron po tayong resibo dyan. Actually, hindi lang ako may resibo. I-google nyo lang sa internet. Mm. Kung sino yan si Raymond Palad. Kaya Okay, naman pala. bakit ko nasabi yung kay Kerwin Espinosa at kay Attorney Raymond Palad? Dahil inamin ni De Lima na noong December 8, 2025, binisita niya si Madriaga kasama si Palad. Na. Tinanong daw niya. Sinabi pa niya, devil's advocate. Mhm. Ako, hindi ko naman pinalitan yung affidavit. Nag-search lang siya, nag-field lang siya ng searching and probing questions and answers. Ha? Alam niyo yan, si De Lima mahilig sa probing yan eh. Ha, oo. Ano-anong pinoprobe niyan eh. Ha? Oo. O bakit di? Di ba yung mga probe niya, yung mga investigasyon niya? Oo, di ba? Oo. So, ibig sabihin, attorney, maraming nawaw mali. Hindi, ang ibig sabihin, tinda niyo yung koneksyon, Kerwin Espinosa. Kliyente ko yung driver ni Kerwin Espinosa, sinabi niya, nagkita sa Singapore. Si Laila de Lima at si Kerwin malayo pa yung Espinosa, kwento. nung abogado ni Kerwin Espinosa, si Raymond Palad. Just see the connection. Okay. Oo. Opo. Ito pa, nakakatawa. Ano pa? Sabi ni de Lima, tinignan daw niya yung kredibilidad ni Madriaga. Ano yun? Sabi ni Luis Tro, Mm. kaya daw si Madriaga ay naroon sa Bakit? hearing ay para tingnan yung kredibilidad ni Madriaga. Sinabi niya yun in an interview. Pero nung nandoon na po sila kahapon, nung tinitingnan ni Paulo Duterte, Congressman Paulo Duterte, yung kredibilidad ni Madriaga, sabi nila, hindi mo pwedeng questioning yan. Kita mo, paiba-iba ang sinasabi. Aside from the incredibility. Oo. And then, sinabi na nga ni Representative Rufus Rodriguez, polluted yan. Bakit? Correct. Miyembro yan ng kidnap for ransom gun. Correct. Oo. Oh. Eh ako nga sinasabi ko, yung driver ko, katakot-takot na vetting yan. Opo. NBI clearance, police clearance, RTC clearance, background investigation pa. Meron pa akong investigative agency na pinapa-background ko yan. Magmamaneho lang yun. Hindi ko naman pinagtitiwalaan ng milyon-milyon. Oh, eto, ni hindi mo imbestigahan? Grabe, Shady no? character? Oh, pambihira naman. Pinaglululukon nyo kami. Oh, sa kabila niyan, oh, sige ha, okay. Di ba? Yan ang mabigat dyan sa pangyayaring yan. Parang si Trillanes lang yan eh. Magsasalita, wala namang pruweba, di ba? Sabi noong, di ba hindi sumipot yan? Opo. Sabi, dito daw sa BPI, merong mga bank account si Duterte. Sabi ni Attorney Salpanelo, sige. Ha? Sige. Tingnan natin. Hintayin kita rito. Pabuksan natin. Meron akong permiso. O, hindi naman dumating. Ayun. Yang Yan mga kababayan, yang si Trillanes ay alam niyo blapper lang ba? Kung mayroong kakagat sa kanya ay dalawang kanyang gagawin. It's either hindi sumipot, katulad nga po sinabi ni Attorney Topacio. Sinabihan siya ni Attorney Panilo, o sige, nandito na ako sa BPI, buksan natin ang sinasabi mo. Hindi sumipot. Kasi nga po, booking king. Ito po yun mga kababayan. Sanay na sanay kasi yan si Trillanes. Ayan po, tingnan mo ito yun. Ito mga yun, no? Puro po ito mga questionable, mga kriminal, mga kababayan. Yung mga pinagkukuha pong witness sa mga Duterte ay magkakaisa po ang mga kulay. Pare-pareho silang lahat. Pare-parehas ang utak, mga kriminal. Di ba? At kung hindi kriminal, sangkot sa mga illegal na droga. Eh dito po galit ang mga Duterte, mga kababayan, di ba? Oh. Speaking of illegal na droga, mga kababayan, may nasilip lang tayo dito kay Madriaga.
mayroon kasi, hindi ko po inaano si Madriaga mga kababayan na nagdodroga ha. Again, disclaimer, hindi ko po sinasabing nagdodroga. Pero mayroon akong katrabaho dati na primero pa lang nakatikim ng droga. Ito mga kababayan, sarili kong experience to. Siguro, I think nasa year 98, 99. First time niyang nakatikim. Ito'y nangyari dyan sa Tondo. Yung Tondo noong araw mga kababayan, yung mga panahon na yan, 1995 hanggang 2000. Maniwala kayo, bisikleta lang. Bisikleta lang. Andun sa upuan ng, alam nyo yun, yung upuan ng bisikleta, di ba mayroong ano yon, may butas yon, doon lang sinisiksik yung bato mga kababayan. Ang tawag nila dyan, piso. Nagpiso ka na? Oh, may piso ako dito. Basta piso. Kaya pala nadidinig ko yan nung araw sa Tondo. Piso na yan. May kasamaan ako sa trabaho na hindi nagtrabaho, hindi pumasok sa araw na yun. Pagdating ko, may kakaiba akong napansin sa kanya mga kababayan. At yung nakita ko na yun, ganitong ganito. Hindi ko pa sinasabi, again ha, hindi ko pa sinasabi na itong si Madriaga mga kababayan ay nagda-drugs o nagdodroga. Hindi ko pa sinasabi yan mga kababayan ha. Yung sinasabi ko lang, yung kasamahan ko dati, nakita kong ganito. Panoorin natin ha. Tinan nyo yung si Madriaga, yung dila niya nakalawit. Oh. Tutuloy natin tong video. Naawa talaga ako kay Ramil Madriaga nito guys. Napaiyak talaga siya ba? Hindi niya talaga napigilan yung emosyonal niya ba? Grabe talaga nakaiyak guys. Uy hala! Kadila-dila naman dahil ka. Uy hala! Nagdidila mga kababayan. Ano? Nakita niyo yun? Nagdila-dila siya mga kababayan. Ano? Alam niyo yan, again ha, yung kasamahan ko sa trabaho na yun, first time pa lang niya nakatikim. Nakita ko siya, pag uwi ko, hindi mga siguro kasi umuwi ako doon. Ito ha, para maliwanag sa inyo, messenger trabaho ko niyan. Dapat supposed to be, sabay-sabay kami magde-deliver. Umaga pa lang, alas 7 ng umaga, umalis na kami. So, alas 12, alauna, dumarating na ako kasi minamani-mani ko lang ang aking messenger noon eh. Hindi kasi kuta na ako eh. So, mayroon ako may deliver 50, 100 sa isang araw, kuta na ako niyan. May incentive pa nga eh. So, alauna pa lang, nandyan na ako. Nadatnang ko siya, ganyan no. Gumagarang ganon. Ganyan na ganyan mga kababayan. Lumalabas-labas ang dila. First time niya, nakatikim noon. Ayaw ko po mga kababayan mag-conclude or mag-ano ha. Nakaiyak guys. Pero bakit ganyan ang naging reaksyon ni Madriaga nung panahon na niya? Again ha, hindi ko po sinasabi si Madriaga ay nagdodroga. Pero yung kasamahan ko po, ganyan po ang itsura ng madatnang ko first time niyang nakatikim. Labas ng dila niya, tapos parang natutuyuan. Hindi ko alam sino rito yung mga nakatikim ng droga. Comment nga kayo mga kababayan kung sintomas ba yan ng nagdodroga. Tanong ko yan ha, tanong ko lang sa inyo yan, hindi ko po yan sinasabi kay Madriaga. Ito'y nakita lang natin si Madriaga na ganyan pala, bukod pala doon sa sorry po. Nagpunas ng salamin, di ba? May picture din yan eh. Alam ko may picture din yan na nagpunas siya ng luha sa salamin eh. Asan na ba 'yon? Mayroon siyang inanon niya ni attorney yata mga kababayan eh. Ni attorney Ruina Guanzo, nagpupunas siya ng luha sa kanyang salamin, di ba? Teka lang, nasan na ba 'yon? Wala na dito, hindi ko na makita. Nagpunas lang ng luha yan sa kanyang salamin mga kababayan. So hindi ko makita na mayroong gano'n, di ba? Katulad nito ngayon, may salamin ako, di ba? Tumatagos ba yung luha ko sa salamin? Di ba pag nagpupunas ako dito sa ilalim, siya mayroong nakitaan mga kababayan, nagpunas. Tumatagos yata yung luha ni Madriaga sa salamin mga kababayan, ano? Tumatagos mga kababayan. So, yan po yon. So, sandali. Total, andyan rin naman tayo tungkol sa droga. May papanood ako sa inyo kunting papagod vibes pa. Ito.
Sir, good morning po. Taga St. Peter Insurance po Ay, hindi ko kailangan Sir, yan. mukhang mananalo po ata si BP Sara. Duterte? Opo sir, mas matindi pa daw po yan kaysa sa tatay. Tingnan ko form. Ito po, mukhang kakabatak mo lang sir ah. Hindi, may lagnat kasi ako. Makabil ko ba kaagad to? Opo, pag hindi po kayo nagbago. Ay, ay. Maabil niya yung promo sa St. Peter. Malakas si Bibi Sara, mukhang mananalo. Sabi niya, maabil ko ba kagad to? Oo, sir, maabil mo yan pag hindi ka nagbago. Ay, ay. Okay mga kabayan, tuloy na tayo. Seryoso, balik to serious naman tayo. Sayang, wrinkles. Wag ka mag-ipon ng wrinkles. Eto, maganda po itong reaction dito ng isang doktor daw po yata siya, no? Maganda itong kanyang reaction dito at mayroon po tayong napansin dito mga kababayan. Tuloy natin panoorin. Jervil Luistro, Chel Jokno, Terry Ridon. Ganda nito, no? Dr. Alin Funti, Professor on Policy Studies. Tingnan nga natin anong kanyang mga sinasabi. Leila de Lima, mga congressmen, members ng Committee on Justice at mga matatalinong abogado. Pero bakit po sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte ay parang nang gigigil kayo? Ganyan na ba kayo ka-excited ma-impeach si VP Inday? As lawyers, you know that the Supreme Court and the decision of the Supreme Court justices are always sought by people who feel that they are being harassed using the law. At hindi lamang po si VP Sara ang may karapatan nito. Kahit sino po, di ba? Ako nga na hindi abogado, alam ko yan eh. Kayo pa kaya? So, please stop on the narrative that the SC is Sara's court or that the Vice President is hiding behind the Supreme Court to avoid accountability. Uulitin ko po ng maraming beses, wala pong avoidance of accountability ang paglapit at pagreklamo sa Supreme Court kung feeling ng nasakdal at ng kanyang mga abogado na lumalampas na sa tungkulin nila ang mga kongresista at ginagamit na ang batas para mangbuli. Bakit si Franz Castro, convicted guilty sa Regional Trial Court of Tagum City, nag-appeal sa Court of Appeals? So, is Franz Castro avoiding accountability? Is she using the Court of Appeals to avoid prison time? Franz Castro is only appealing her case because that is her right. Ang tawag dyan, Sir Attorney, ay Dr. Alin Funti. Ang tawag dyan kay Franz Castro, Supreme Court. Ganyan ang mga sinasabi ni Dilima at saka ni di ba? Tabingi, di ba? Ngayon, si Castro, di ba, nag-appeal sa Court of Appeals. Ano nangyari? In-affirm ang Franz Castro na isa kang nagsapanganib, child abuse doon sa DC City, or ilan ba yun? 14 ba yun na mga minor de edad? Nilagay mo sa panganib ang kanilang buhay at nasintensyahan ka sa Davao del Norte or Davnor RTC. Nag-appeal ka ngayon sa Court of Appeals, talo ka pa rin, ni-reaffirm ang kanilang hatol ng Davnor. Ngayon, isa na lang, Supreme Court na lang. Ngayon, ayon doon kay Saba at saka kay Tabingi, ang tawag sa'yo ay Franz Castro's Court. Hindi na po yan Supreme Court. Bakit? Kasi, pumupunta ka dyan sa korte. Di ba? Yung logic dito mga kababayan, dito natin madidibang ang kanilang mga katarantaduhan. Pagka si BP Sara ay pumupunta sa korte, Supreme Court, para questionin itong kanilang mga kabalbalan, ang kanilang mga kalukuhan, ang kanilang mga kapritsyo, ang kanilang mga kagaguhan na pinaggagawa dyan sa Congress, abay sasabihin nila, Sara's Court. Insulto. Alam nyo, mabuti na lang talaga hindi ako abogado at hindi ako Supreme Court at hindi ako mayaman. Kasi kung mayaman ako mismo magmumutupropyo Sampahan ko ng kaso ito Pa-question ko sa Supreme Court hindi. Mabuti na lang, hindi ako mayaman, hindi ako politiko, hindi ako abogado. Wala akong kapasidad Hindi ako katulad kay Trillanes na mayat-maya May pera, di ba? Mayat-maya, nagsasampa ng kaso, wala naman trabaho. Saan kaya siya kumukuha ng pera mga kababayan? Di ba? Ang dami niyang kinasuhan, sila Banat Bay, kung sino-sino pang mga vlogger, di ba? Tapos travel dito, travel doon, tapos kung saan nakakarating. Pero walang trabaho.
o hindi rin nagtatrabaho sa gobyerno. Pero pati ICC, alam lahat. Lahat-lahat alam. Ang tindi, no? Superman. In the same way, VP Inday Sara is only appealing to the Supreme Court to assess the impeachment process if it has violated provisions in the Constitution because she feels being harassed. At alam ko na alam ninyo kung saan kayo nagkakamali. Kung may natatakot man, kayo yon at hindi si VP Inday. Bakit? Kasi takot kayo na ma-technical foul na naman ng Supreme Court like last year. Even if the committee may conduct hearings to further evaluate the strength of evidence for purposes of recommending impeachment to the plenary and may issue subpoenas if necessary, pero Congress may issue subpoenas only if 1. There is probable cause or a prima facie basis. 2. The evidence sought is relevant to the charges. And 3. The request is not overly broad or oppressive. Sa plano pa lang na ipasupina ang bank statements ni VP Sara from 2007 to 2024, napaka-broad na. Sa complaint naman about confidential funds, wala naman prima facie basis kasi nga may unmodified opinion na ang kuwa. Kaya ayaw ninyo nagmag-appeal si VP Sara sa Supreme Court. Kasi takot kayo na ma-technical na naman kayo? Kasi alam ninyo na ang ginagawa ninyo ngayon ay isang malaking fishing expedition. The Supreme Court clearly said investigations cannot be used to fish for evidence in the hope of discovering a violation. In other words, ang lahat ng alegasyon kay VP Sara ngayon ay mga chismis lamang na gawa-gawa ng mga marites in the hope of painting a bad image on her. Kasi kung hindi man nila matalo si Inday sa election, kung hindi man nila matalo si Inday sa impeachment, tatalunin nila si VP Sara sa public trust surveys by destroying her reputation. Hay naku po, mga politiko nga naman. Jervil Luis. Yan mga kababayan. Yan po ang maliwanag. Tama po dyan si Dr. no? Dr. Alin Fonte. Na kung hindi na kasi nila kayang talunin si VP Sara sa anumang paraan, sa legal man or kaya sa impeachment man, hindi po nila kaya. Kaya ang gagawin na lang po nila, titirahin na lang po nila si VP Inday Sara sa mga paninira, sa mga naratibo nilang nakakasira. Na hoping sila mga kababayan na ito po ay tatatak gamit po ay yung mga bayaran ng mga mainstream media. Kasi kung mapapansin ninyo mga kababayan, ang tagapagtanggol lang po ni VP Inday Sara at ng mga Duterte ay ang mga vloggers lang po at ang SMNI. Wala pong inaasahan ang mga Duterte na magtatanggol sa kanila kundi ang taong bayan at ang katulad na atin na mga vloggers, ano? Dahil tayo po naniniwala, vloggers at mga supporters, alam po natin ang mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Naging mulat po tayo, kaya salamat po sa binigay ng Diyos sa atin. Alam mo, hindi tayo magpasalamat kahit kanino. Doon po tayo sa Diyos magpasalamat dahil binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na magkaroon ng isang media katulad nitong parang masasabi nating ikatlong bahagi or tri-media na ito, yung social media nga, para naman mabalance din po ang mga naratibo ng mga mainstream media na nung unang panahon, ito po yung golden truth pagdating po sa mga pagbabalita. Ngayon, hindi na po kasi ang mga social media kayang-kaya pong ibalita nang wala pong editing. Ibig sabihin, hindi po pinutol, hindi pinagtagpi-tagpi at hindi po dinugtong-dugtong. What you see is what you get. What you hear is what you ang tawag nun, yung kung ano yung inyong maririnig ay yun talaga ang inyong mauunawaan. Nasa sayo na lang yan kung kanino ka maniniwala at kung sarado na ang iyong utak at iyong pag-iisip. Pero kung open-minded ka at naiintindihan mo ang lahat ng mga pangyayari, isang malinaw na lahat sila sama-sama upang destroy ang credibility ni VP Inday Sara sa lahat ng klaseng paraan. By all means, by all cost, gagawin nila ang lahat dahil ayaw nila na may Duterte na makabalik sa pamumuno. Dahil ang Duterte lang naman ang nag-iisang lumaban, ang nag-iisang handang isakripisyo kahit pa ang sariling buhay. Katulad ng ginawa ni Tatay Digong. Hindi niya inilantana
handa siyang makulong, handa siyang mamatay para sa bayan. Kaya mga kababayan, alam nyo, dito ako nag-umpisang maging vlogger. Kasi nakakita ako ng pag-asa. Nakakita ako ng yung bang organic na tao ba? Na ibig sabihin, yung organic na pagkatao, yung organic na pagmamalasakit. Nag-umpisa akong namulat sa usapin ng politika dahil nakita ko yung isang pamumuno ng Duterte. At yun din mga kababayan ang dahilan kung bakit ako sumuporta kay Yorme Isko Moreno. At yun na nga ang susunod nating topic mga kababayan. Ngunit bago natin puntahan ang topic natin kay Yorme Isko Moreno, kung siya nga ba ay bumalimbing na or hindi talaga, kung anuman ang kanyang rason, ay bago natin puntahan yon, isara muna natin ito tungkol kay BP Inday Sara. Isa pong maliwanag mga kababayan na ang lahat ng mga akusasyon, lahat ng mga nag-aakusa kay BP Inday Sara ay kahit saan mong tingnan ang gulo, wala pong katotohanan. Ano po ang may katotohanan? May katotohanan po na lahat sila ay puro sinungaling at puro paninira ang kanilang ginagawa kay BP Inday. Kita naman po ng buong mundo yan. Kita naman po ng lahat na wala po silang ipapanalo. Bawal po ang ginagawa nila dyan na Senate hearing, Congress hearing na yan, pero ginagawa po nila yan. Bakit? Kasi alam nila na wala po silang magagawa pag nagdesisyon na po ang Supreme Court at nagdesisyon na po ang Senado. Ngayon mga kababayan, dahil nga po sa nakikita nila na mukhang tagilid na naman sila sa desisyon sa korte, hinahanapan na naman nila ng butas ngayon si Justice Leonin, Marvic Leonin mga kababayan. Pero ganun pa man, alam naman po natin na hindi po magtatagumpay. Magtagumpay man ang masama, panandalian lamang. Okay? Kung naniniwala ka dyan mga kababayan, comment mo dyan sa baba. Basta para sa akin, matibay ako, lahat ng ito ay paninira, lahat ng ito ay takot lang sila na maupo, makabalik sa posisyon ng isang Duterte dahil alam nila, hindi na nila magagawa ang mga nagagawa nilang kalukuhan pag Duterte ang nakaupo. Yan mga kababayan. Punta na tayo dito sa kay Yorme Isko Moreno. Kahapon or kagabi mga kababayan, nag-live po ang Vox Populi, Vox din na programa, Vox Populi yata na programa po ng mga banateros dyan nga sa Iskiminay. At mayroon nga isang portion, isang bahagi na tinanong si Yorme. Siya nga ba ay bumalimbing na? Kasi may mga sightings, may mga nakita na si Yorme madalas kasama si Marcos Jr. Lately nga lang yung buhat-buhat pa si Marcos ng bigas. Ayan mga kababayan. At alam naman po ng lahat na si Yorme noong mga panahon ng 2025 election, itong nakabalik siya, ay kasama si BP Inday Sara. The rest, di ba? Nangyari na, marami po mga binitawang salita ni Yorme, at si BP Inday Sara kasama-sama niya, at ito nanalo na nga si Yorme. Now, marami po sa akin ang bilang isang iskunyan, mga kababayan, siya talaga, si Yorme talaga, kayang-kaya ko talaga ipaglaban yan idibati yan, mga kababayan noon. Hanggang naman ngayon, kaya ko pa naman. Kasi nga, hindi pa naman nagbago ang ginagawa ni Yorme, di ba? Andyan pa naman, okay pa naman siya sa Maynila Now, ngayon, kailangan ko lang, ayaw ko na sana itong itapik, kaso nga lang, syempre, may mga followers po ako mga kababayan, na mga solid Iskunyans at mga solid Duterte. Paano ko ngayon kayo sasagutin? Isa-isa. So, marapat lang din, total, nauna na naman ang Banateros, which is Banatbay. Si Banatbay din naman, dati rin po siyang, siya nga yung nanguna na sumuporta dito kay Yorme Isko Moreno pagkatapos po ni Tatay Digong. Solid Duterte si Banatbay, solid Iskunyan din po yan. Okay? So ngayon, eto na. Panoorin po natin mga kababayan, sa kanilang po ako magbibigay ng reaksyon.
anak ko tumakbo na eh. Kasi Mayor. pangit mo. Tatakbo ko ulit. Ayun. Mayor. Mayor, wag mo na pakawalan yan. Hindi na, todits na lang ako. Bali, Promise. Mayor, meron ka mga ano, 3 terms pa. May awaan Diyos, may 2 term pa ako. Tapos anak mo naman. Hindi na. Kasi magkamukha naman kayo eh. No, it's not for me to decide. Marami naman akong mga kasama ngayon na naglilingkod. Katulad nung ginawa ko dati na maaari naman silang humalinhin. Nasa tao naman yan. Kamusta naman kayo yung dating mayor? Okay naman, nagkita kami nung birthday ni Boss Danny. Nagbisita ako sa Puntod. Nagkita kami ng Ninang, nagkita kami ni Roland Valeriano, ni dating Mayor Hani Lacuna, at saka si Pogs Abante, o si Princess Abante. Ayun, nakita ko sila lahat sa Puntod. Kasi boss ko yun, yung nakalibing. Birthday niya, mayor ako eh. Sa South Cemetery. Hindi nagsisigaw. Ha? Hindi naman nagsisigaw. Hindi naman, very ano naman, very warm naman. Very warm naman. And Ano naman yon, mga nakapag-aral naman yung mga yon. Maganda ang pakikitungo naman nila sa akin sa pagbisita ko sa tatay nila. In fairness, I have to give it to them. And congratulations, Yorme. So far, yung sa buong NCR, ikaw yung pinakamasigasig talaga dito. Talagang tinututukan yung kriminalidad. Congratulations sa pagkakahuli. Napakarami sunod-sunod eh. Hindi, ako naman hindi naman ako nagkukulang ng paalala. The city government of Manila will never be perfect government. I cannot Si Jesus lang ang perfecto. But one thing for sure, habang sila'y pinapaalalanan ko, kung makikinig, thank you very much. Kung hindi naman, pag ginawa nila sa Maynila, magtago na sila sa lahat ng kuweba. Wepaks ang nanay nila. Kasi talagang desidido kaming galugarin ang buong Pilipinas. And I don't mind apprehending and catching them within a few hours, one day, 1 week, 1 month, 2 years, 5 years. Basta mananagot. Pag ginawa ninyo sa Maynila, sigurado, hahabulin namin kayo. Susunugin ko lahat ng piso ng kaban ng bayan. Mapapanagot lang yung mga gumawa ng krimen na nakapang-api sa pag-aari ng tao, nakapag-abuso sa pag-aari ng tao, o nakapanakit ng tao. O at minsan nakagawa pa ng nakarumal-dumal na krimen. Kailangan managot. Pinipilit ko naman na magkaroon ng certainty in the city of Manila. Ngayon, minsan nakakatsamba kami. Naiiwasan. Pero madalas hindi, pagka ginawa nila sa Maynila, is just a matter of time, makakalawit namin. Tingnan ninyo, if you will Google it, you check the YouTube, no? Naalala mo yung isang, nanalo na ako mayor pero hindi pa ako nakaupo. May isang TNBS na sinaksak sa loob ng taxi niya sa Okada ba yun o sa Tapos 2 buwan nang hindi nakikita yung almost 2 months nang hindi nakikita yung biktima. Di ba pagkaupo ko, I think 3 days o 4 days pa lang. Sumuko sa akin yung mga suspect. Pagkasuko, sabi ko, pwede ba, total, inaamin nyo naman na, pwede ba ako makisuyo para makapiling naman ng kanyang mahal sa buhay yung mga labi ng biktima, ituro nyo sa amin. Pumayag sa akin. Di mangyari ba, inintrega ko sila sa kaibigan mo na NBI. Yan. Namaalala na naman yun. Dinala ko doon kasi sila na may tangan ng kaso pinadala ko sa NBI. Natuwa naman ng NBI. Overnight lang. Nakuha sa Nueva Ecija yung bangkay. So ibig sabihin, yes, we will do our best in our own little way. Kaya sa mga manonood, hanggat maaari, una, siyempre, yung mga tulongges, magbagong buhay na kayo.
Kaya lang, kung hindi naman, wala naman ako magagawa. Oh, pero pag ginawa nyo sa Maynila, not worth it. We'll go after you. Yorme, may issue dyan na yung tungkol sa mga, di ba, yung nahubad, na naglalakad-lakad sa kalsada, mga tambay. May mga issue na ito daw ay anti-poor lang. Kasi napakarami pa rin daw ngayon sa Malate, especially sa Malate, na mga illegal na mga Koreano na nagdodroga sa loob ng mga JTB, KTB. Ay hindi sila pinupuntirya, pero yung mga nakatambay lang, sila pa ang pinupuntirya. Parang ang iniisip tuloy ng iba, bago kami yung hulihin ninyo, na nakaubad lang naman kami, wala naman kami ginagawang krimen, bakit hindi unahin yung mga galugurin nyo yung mga club doon, na kung saan, doon mismo sa loob ng club, tumitira sila. Good point, no? Banat, mamaya, pwede ba i-tip mo sa akin kung saan yung club na Doon tayo mag-club? Oo. Hindi ko ito tolerate yun, lalo na droga. Alam mo naman, mapagpanting din ang tenga ko pagka usapan ay droga. But with the new rules about mga nakaubad, hindi ko masyadong iniintindi yun nowadays kasi nasa krisis tayo. Mas inuuna ko muna, paano ko ba maitatawid, maiibsan, mapapagaang yung hirap na dinaranas ng tao sa kasalukuyan dahil sa krisis. So more than anything else, ako ganoon. Ngayon, halimbawa naman, if there is right information about they're doing it in Manila, itong mga Koreano o Banyaga o Pilipino, kahit sino, isulat mo mamaya sa akin yung kakalawitin ko yan. Hindi, we are certain about our rules. We try to be certain in as much as we can. But yung mga hubad-hubad, hindi ko masyado pinapansin except yung 55-55. Ordinance 55-55. Yung magiinuman sa kalsada na walang permiso. Kasi minsan pinapayagan naman natin, lalo na kung may mga birthday, dala ng mahihirap yung kapitbahay o yung mga kababayan kong iba, sa labas na lang sila naghahanda. Una, mainit sa oblo, sa eskinita. Ako, I grew up with them. Di ba? Tayo, eskinita, lalabas ka talaga eh. Doon maghahanda, magte-tent. Tapos maya-maya, alam mo naman ang Noipi, kakaraoke. Habang nagkakaraoke, tumatangga. Yun naman, nag-aastama sila ng permiso. Kasi hindi naman pwedeng overnight. But, like, hanggang madaling araw, yung ngalangalan nila, binubuga pa nila kasi nakakapamerwisyo naman ang kapwa. Other than that, hindi ko masyado siyang pinagkakaabalahan ngayon. Curfew. Uso yan mga kababayan sa Maynila. Alam nyo, hindi nyo rin tatanong, halos laki akong tundo. Isa nga sa tinirahan ko, kung alam nyo yung 168 ngayon, yan, squatter nung araw yan, diyan kami nakatira nung araw. At 55-55. Yung curfew, kasi iniiwas ko naman yung mga bata sa posibleng mabiktima ng, alam mo, away bata, away kalsada, away kapitbahay, o kaya baka mamaya may mga masamang loob. Na itong mga minor de edad, nasa peligro de ora, nasa kalsada pa. Yes. So, in our own little way, being a father of the city, we wanted to extend our love and understanding and care sa ating mga minor de edad. Yorme, maraming nag-comment ngayon sa social media. Balikan natin ng konti yung politika. One, medyo bumalimbing na daw kayo. Dahil dati bumabanat kayo kay Marcos. Ngayon, tila parang pinopromote daw ninyo. Ano masasabi nyo dito sa mga nagsasabi sa inyong bumalimbing na daw po kayo? Yung balimbing, depende yan. May matamis, may maasim. Nakain nyo na ba yun? Wala akong gano'n. Action Demokratiko ako eh. At ang tinakbo ko po yung mayor. Noong nagkalaban-laban kami sa pagka-presidente nung araw, may mga bagay na nasabi na. Bagamat yung mga nasabi, ang taong bayan ay nagpasya na.
talo ko. Olats, no? 31 million voted for him. Now, if you really believe in democracy, you recognize 31 million. Ay, ganun lang kasimple. O, di tapos na. O, tingnan ninyo. Maghanap kayo. Ito, magandang challenge. O, doon sa kung sino yung nag-comment. Maghanap kayo ng mga salita. Simula nung naolats ako pagka-presidente. Ang dami ng iskandalo na nangyari. Ano yun? Yung issue ng sibuyas, asukal. Naalala niyo yun? Yung mga unang... Yes. Una, asukal eh. Asukal, sibuyas, lahat. Anything. Mga ano. Alam mo, 5-5 dinut-dut sa akin sa mikropono. I never made comment. Why? Ginagalang ko yung 31 million na mamamayan bumoto kay President Bongbong Marcos. Siya binoto eh. Demokrasya yun eh. Di tapos na ako. Wala kayong narinig. Mangyari ba? Naalala niyo yung kwento sa Maynila, nagsigawan ng tao, boom, malik ka na. So I listen to, salamat naman. 65% of the people of Manila voted in our favor. Ayun. Edi, mayor na ako. Presidente si Bonget. Mas komportable ako si Misa pagka si Bonget ang tawag namin, but with due respect kay President Marcos. Anong ginawa ko? Nakipagtulungan. Para ano? Para ba sa politika ko? Unang-una, wala naman ako ambisyon na. Pangalawa, hindi naman kami magkakontra. Presidente siya, mayor ako. Nataon pa, ito mas masakit. Mayor ako ng Manila. Hindi naman ako mayor ng Quezon City, Pasig, Taguig o Makati. Ang Manila is very unique because we host the seat of power. Malacanang, nasa Maynila. Yes. Anong buting idudulot sa mamamayan ng Maynila? 2 milyon sa gabi, 3 milyon sa araw. Kung ako'y makikipagbardagulan sa presidenteng hindi ko kapartido. Or, may buti bang mapapakinabangan ang mga taga Maynila kung ang mayor ng Maynila, partido man o hindi, ay nakikipagtulungan sa office of the president? Immaterial of names. Whether, let's just say, for example, in the near future, let's just say si Sara Duterte naging presidente. Yan. Halimbawa lang, let's just ano lang tayo. Total, nagkukwentuhan lang naman tayo rito. Pero gusto nyo ba siyang maging presidente? Naging presidente si Sara. Let's just say, salamat sa Diyos, binoto ulit ako ng mga taga Maynila as mayor. Hindi kami magkapartido. Remember, presidente ako ng Action Demokratiko. I have my own party. Makikipagbardagulan ba ako sa kanya? Most likely, hindi rin. Why? Una, binoto siya ng taong bayan. Siya ang binoto ng taong bayan. Igagalang din natin yung boto ng taong bayan. Makikipagtulungan din ako sa presidente in that future. Or let's just say, another person, para hindi na tayo, yung two warring group lang. Let's just say, napagpasya ni Secretary John Vic na tumakbong presidente. Yan. Naging presidente siya. Hindi mangyayari yun. Hindi, pero kwentuhan na lang. Kwentuhan lang. Usapan lang. Di mangyari ba? Pintuan lang naman ito, sigot sorry. Hindi mangyayari. Sige, tuloy. Makikipagtulungan din ba ako? Yes. Pagpalagay natin si Leni Robredo, naging presidente, tumakbo, naging presidente. Makikipagtulungan ba rin ba? Makikipagtulungan ako. Pero Yorme, kumbaga, generally, I will do the same whoever sit in Malacanang because one, I am the host city. Yes. That's the uniqueness of us. Two, we are a struggling city. I cannot lie about it. Lahat ng uri ng tulong hihingin ko. Maniwala kayo, ipanghimod ko ang taong bayan. Then so be it.
hindi ko ipanghihimod ay pagkakatimawa ang sarili ko. Dahil magagalitan nanay ko, babangon sa libingan niya yun. Kasi sinabihan ako ng nanay ko na huwag ako magpapakatimawa. Pero kung taong bayan ang pag-uusapan, eh bakit hindi? Why? Tumakbo ako, salamat sa Diyos, sa tao, nanalo para maglingkod. Hindi para makipag-away. Yun ang aking obligasyon. Now, I may be wrong about it. Then, if that is wrong, I'd rather be wrong. Addressing 2 million mouth. Especially ngayong crisis na ito. Yun ang punto ko lang So dyan. talagang ang focus nyo yung mga taga Maynila. Parokyal. Pag tinignan mo to sa mga politiko, yung analyst, masyadong parokyal yung mindset ko. Okay. Because, wala naman akong pakialam sa kanila sa taas. Diyan na lang kayo sa ibabaw. Magsabunutan kayo dyan. Basta todits kami. Hindi to. It's not because I don't care. It's just that may kanya-kanya tayong boxing. Tapos may kanya-kanyang arena. Jay. Si Mayor, si Chua, kamusta na kayo? Okay naman. Si Joel went to me and with his man enough. Went to me with Erwin Cheng. Mga non-party mates ko to nung nakaraang eleksyon. Pero mga atabs natin yan nung araw. Kaya lang, masaya naman ako. Nagtagumpay sila sa buhay, di ba? Tapos ngayon, napawalay sila sa akin nung nakaraang eleksyon. Siyempre, hindi mo rin masisi dahil atabs din natin yung naging mayor. Pero, naghihingi naman sila ng pasensya. Ako naman, bakit hindi? Si Jesus nga nagpatawad eh. Pero Yorme, Sino pa kaya ako? Pero, may daw yun. May daw yun. Tinuluyan ko pa rin yung mga dapat kong itama. Nakita nyo naman. Wala naman So nagbago. ngayon existing yung, kasi di ba may nakita kayong mga katiwalian na nangyari. Nagdemanda kayo. Nakademanda yun. Yung So tuloy pa rin yun. Nakademanda yun. Hindi naman matatapos yun. Pati yung yung mga naging kasapakat doon sa pamiminsala ng pera ng Maynila. yes. Nakademanda yun. Because kasi sabi ko, 'di ba, nung naalala mo yung yung State of the City address, I will dedicate 98% of my time recovering fiscally and physically the city of Manila. 2% of it or 5% of it will go after them. So ibig sabihin, ginampanan ko yung tungkulin ko, hindi siya pag-aakusa. Akusa lang, yung laway-laway lang. Technical, nakakuha kami ebidensya, pinail namin sa ombudsman. May isa nakapile sa ombudsman, isa nakapile sa korte, regular court. Ang dami nila. Nakakaso yan. Ayun mga kababayan, minarapat ko po na hindi ko i-interrupt itong Mapapagaang. wait lang ha. Minarapat ko mga kababayan na hindi i-interrupt itong naging panayam ng Banateros sa pamumuno nga ni Banat Bay dito kay Yorme Isko Moreno para makapag-focus po tayo at mapakinggan po natin ng buo kung ano po ang kanyang masasabi. Actually, mahaba pa po ito mga kababayan na naging panayam. Umabot ito halos ng 2 oras at iba't ibang bahagi nga po ito. At kinuha lang po natin na nakikita ninyo sa bandang gilid, iba't iba pa po, mayroon pa po ibang mga karugtong yan. Pinagputol-putol kasi ito ng SMNI. Hindi naman pinagputol-putol para pasamain o papagandahin. Hindi, pinursyon-pursyon lang ito para kung ano lang yung pinaka-topic, ma-focus lang doon ng isang part ng video. So, ganun yan. Now, ito po yung kinuha natin. Ang title kasi nito mga kababayan ay ayon nga dito, Mayor Isko bumalimbing na, may question mark. Ito mga kababayan, nang tinanong nga siya dito ni Banat Bay kung bumabalimbing na siya, ang sagot niya ay ang balimbing depende yan. Minsan may matamis, minsan may maasim, di ba? Depende yan sa panlasa ng tao.
Bakit ganun ang sagot ni Yorme Isko Moreno? Paiwas ba siya o umiiwas ba siya na sagutin ito? Ngayon, sa aking pananaw mga kababayan, hindi. Hindi ko po, ito dinawagin ko sa inyo. Hindi po ako nandito para ipagtanggol si Yorme at purihin ang mga Duterte or ipagtanggol ang mga Duterte at ibagsak si Yorme. Ito po ay sarili ko pong itong opinion. Sarili ko po itong analyze patungkol po dito sa naging panayam niya sa mga banateros. Now, sandali kasi gumagawa na ako bumalimbing na. Limbing na si Yorme Isko. Yan. Nag-ano lang ako dito mga kababayan, hindi ko matandaan, nag-note lang ako ito. Narinig natin nang una pa lang niyang sinabi, focus na siya sa Maynila, mga kababayan. Alam nyo, habang pinapanood ko, marami na po ang mga natatanggap ko. Kumunga tayo ay, sabi ko nga, napakarami po ng aking mga followers na mga iskon yan. Kung makakita ko nyo nga, kulay blue yung may heart na kulay blue. Palatandaan po yan na iskon yan po talaga ako. At nakikita nyo, maisog, kulay green. Palatandaan po yan na Duterte o Sara Duterte supporters ako. Yan. Ito ang sasabi ko sa inyo mga kababayan. Ito pong ginagawa ni Yorme Isko Moreno ngayon. Narinig ko sa kanya, nakafocus na po siya sa Maynila. At yan, iginagalang ko na po yan. Kung ano man po ang kanyang desisyon, irerespeto ko po na ang focus na po ni Yorme Isko Moreno ay wala na po sa nasyonal. Kumbaga, nandito na po siya sa Maynila. Ngayon, para doon sa mga nasaktan na mga kasama nating mga DDS supporters, ang inaasahan nila, magtutuloy-tuloy na bumanat si Yorme Isko Moreno dito sa administrasyon ni BBM at hindi nangyari, which is ang nakikita natin, kasama pa siya ni Marcos ngayon, pinaliwanag ni Yorme Isko Moreno. Wala na siyang pakialam sa nasyonal, pag-away kayo dyan, wala siyang pakialam. Ang kanyang pakialam, yung 2 milyon na mga Manilinyo, kahit ano pa ang mangyari, kahit maging timawa siya, umimod siya ng puwet, gagawin niya alang-alang po sa mga Manilinyo. Now, Bimar, ano naman ang stand mo? Ang stand ko po ganito. Diretsa ko po sasabihin sa inyo. Si Yorme Isko Moreno, hindi ko po siya babanatan, hindi ko po siya titirahin dahil po sa ginagawa niya ngayong aksyon. Manapa, irerespeto po siya. Bakit? Kasi po, sa ngalan po ng pagkilala at pagsuporta ko po sa kanya, nirerespeto ko po ang kanyang mga aksyon. Wala naman po siya sa aking ginawang mali at masama Sasabihin ng iba, Bimar, iwas pusoy ka lang din. Hindi sa ganun. Tayo mga kababayan, nandito po tayo hindi dahil sa sumuporta tayo sa mga Duterte, sumuporta tayo kay Isko o kahit sino pa mang politiko para makipag-away. Kaya tayo sumuporta kay Yorme Isko Moreno, kay Tatay Digong, kay BP Inday Sara. Bakit? Kasi naniniwala tayo na may magagawa para sa atin si Vice President Sara Duterte, si Tatay Digong, si Mayor Isko. Now, kung si Mayor Isko wala nang magagawa para sa atin at ang magagawa na lang niya para na lang doon sa kanyang constituent, sino ba ako para awayin siya? May gagawin pa naman siya para na lang doon sa kanyang mga constituent, hindi na para sa nasyonal. Ako po, si BMR Channel, organic supporter ni Yorme Isko Moreno sa lokal. Ako naman po, si BMR Channel, organic supporter ng mga Duterte sa nasyonal. Kaya, pagdating po sa lokal eleksyon, mananatili po akong iskon yan. Pagdating po sa nasyonal, solid po ako kay Inday Sara Duterte. Kahit pitpitin nyo pa ako, yan po ang aking stand. Ngayon, kung hindi nyo ito magugustuhan ng aking reaksyon, wala pa akong magagawa. Ang sa akin lang, makikisuya ko sa inyo, igalang po natin
ang pasya ni Yorme, igalang ko rin po ang pasya ninyo at igalang nyo rin po ang pasya ko. Para sa akin, wala pa akong masamang tinapay kay Yorme. Katunayan, wala naman po siya sa akin ginawang masama eh. Ngayon, kung nasaktan man ni Yorme ang feelings ninyo, na hindi nasunod ni Yorme ang inyong expectation sa kanya, na para siya ay bumanat kay Marcos Jr., eh hindi ko na po yun kasalanan. Wala na po ako sa poder or wala na po ako sa kapangyarihan para diktahan si Yorme na i-please kayo. Kung yan ang nasaktan kayo, eh igagalang ko po yun. Hindi ko po kayo pipilitin na magsuporta kay Yorme sa lokal or sa nasyonal. Ganun man din po na huwag nyo rin po akong pilitin na awayan si Yorme. Okay? Kasi sa ngayon, wala pa akong nakikitang dahilan para awayan si Yorme or para pasamain si Yorme dito lang sa ginagawa niya kay Marcos Jr. Kasi mayroon po siyang dahilan. Alam mo kung ano yun? Yun ang sinabi niya kanina. Pupukus po siya, gagawin niya po ang lahat para sa ating mga kababayang mga Manileño. Yung kanyang nasa sakupan. Paano naman kung ikaw ngayon inandyan ka sa nasa sakupan ni Yorme Isko Moreno? Di ba matutuwa ka rin? Kasi nakafocus si Yorme Isko Moreno sa inyo. Ganun lang po yun. Ako na lang mga kababayan, nakikita ko na lang dito, sinabi naman niya na magpo-focus na lang siya. May daron pa siyang 2 termino. So, pagandahin mo na lang Yorme ang Maynila, mag-focus ka na lang dyan. At ako'y naniniwala naman na mas malaki ang magagawa mo. Pagandahin mo, siguro yung, lalo na sa mga basura, at siguro yung mga homeless, at ang mga kababayan natin dyan na walang-wala, malingap mo pa. Mapaganda mo pa lalo ang Maynila at mabigyan mo pa. Sana sa susunod mong term, makapagpagawa ka uli ng mga kondominium, mga pabahay, kasi napakarami pa po rin po mga squatter sa Maynila. Sana kahit Maynila ka na lang, maging Singapore mo pa rin ang Maynila. Magawa mo pa rin Singapore. Balang araw siguro, kahit sino pa man ngayon ang mga naninira o sumisira sa'yo, magtatagumpay ka rin po balang araw. Kung yan man ang tatahakin mong landas, Yorme Isko Moreno, susuporta pa rin ako sa'yo. Pero, katulad nga na sinabi mo, pupukus ka sa lokal, kaya ang suporta ko sa'yo, nasa lokal lang din. Maliwanag yan mga kababayan. Pero pagdating sa nasyonal, dito tayo, focus tayo kay BP Inday Sara Duterte, sapagkat si BP Inday Sara Duterte mga kababayan, ako po naniniwala, kahit wala pong Yorme Isko Moreno, pangalang Duterte lang, kayang-kayang magbago ang ating pamumuhay. Sa pamamagitan ng isang pamamahala ng Inday Sara Duterte na mas istrikto, mas maayos, at mas mabilis kaysa sa kanyang ama. Ang patunay dyan, si Tatay Digong mismong nagsabi na napaka-istrikto niyan, si Inday Sara Duterte. Mas istrikto pa yan sa akin, mas matapang pa yan sa akin. Kaya ako mga kababayan, ang stand ko dito, kailanman hindi po tayo dito po pwedeng maglaban. Dahil hindi naman po si Yorme kumakalaban sa nasyonal. Dito lang po siya nakapokus sa lokal. Kaya magpasalamat ka pa nga kung taga Maynila ka. Kasi si Yorme handa pong gawin ang lahat para sa atin na taga Maynila. Okay? So, I hope na malinaw na po ito mga kababayan. Hindi ko po sana talaga ito gagawa ng kasi nga iniiwasan ko rin po no? Pero wala marami po tayong mga followers Marami po tayong mga followers. Ang stand ko, hindi pa ako umiiwas. Hindi ko po iniiwas ito. Hindi ko po iniiwasan ito na matapik. Hinaharap ko po ito mga kababayan. Kasi pag iniwasan po natin ito, lalo po tayong pagdududahan ng ating mga supporter. Hindi po sila mapakali. Hindi naman po ako lalaki ng ganito kung hindi dahil sa inyo So, dahil ulit-ulit ko na sinasabi sa inyo utang na loob ko ito sa inyo mga kababayan. Tandaan nyo, isa lang naman po akong nothing, walang-wala. Pero kayo, 278,500 plus subscribers, hindi po kayo maniniwala. Wala po kayong, hindi po kayo sa akin naniwala o hindi po kayo sa akin nag-follow dahil po sa
isa akong abogado, doktor, or isang politiko. Hindi. Isa po akong ordinaryong vlogger, isa po akong walang kwentang vlogger na sinundan po ninyo dahil may matibay po ako na prinsipyo at paninindigan. At kailanman, hindi po ito baliktarin at hindi balimbing. Maraming salamat mga kababayan. Magkita-kita tayo sa susunod na pagkakataon. Pilipinas, as always. Bye-bye mga kababayan.